So good morning mga ka-eme, I'm back. It's been a long time, it's been days na hindi ako nakapag-video kasi nga work tayo. And bawal magpahinga dito sa Amerika kasi hindi nagpapahinga ang bills. Kaya kailangan kayod ng kayod. So ganun lang yun. And siguro nagtataka kayo kasi alam naman nating lahat na unang priority rin para mag-survive sa Amerika is meron kayong insurance. So paano kami kukuha ng insurance kung bago nga lang kami dito, hindi pa stable yung mga trabaho namin, and nagsisimula pa lang kami, tas puro gastos. So ayun nga, so bilang priority nga siya at isa sa priorities and kailangan re-research ako, and then tinanong ko rin naman yung pinsan kong nurse, shout out kay Rebecca Lopez, kay Mrs. Lopez, kung ano yung mga insurance na pwede, dahil yun yung panahon na naghahanap talaga ako dahil nga requirements sa daycare ni Elon para makapasok siya. And fortunately, kinonsider naman ng early childhood na hindi i-require si Elon kasi nga sinabi ko na newly immigrant kami rito sa Amerika, and wala pa kami insurance. So upon research, and nabanggit din ng pinsan ko nga na Medicaid is isa sa mga mura, mababa, or minsan libre pa na nagpo-provide ng ng insurance. So sinearch ko siya, and then nag-sign up ako. Tapos meron din akong tinanong sa work kasi nga syempre as a worker ng warehouse, hindi naman kami ganun kalaki yung sweldo kasi nga lang yun, parang mga unskilled job. So tinanong ko siya, sabi ko help me with I need an insurance, blah blah blah. Tapos nabanggit niya sa akin yung mag-search ka sa yung mga marketplace. Nung una sabi ko, marketplace, legit ba yun? Marketplace, yun yung FB, yung Facebook Marketplace, kasi yun lang yung alam ko, marketplace. And then I told her na ganun nga yung alam ko sa marketplace. Sabi niya sa akin, hindi, yun, nag-handle sila ng about sa insurance, na murang insurance, parang ganun. Tapos nakwento nga niya sa akin na meron siyang insurance for family na bang binabayaran niya lang is $10, parang ganun. Tapos even daw yung kapatid niya, yun din daw yung insurance. Tapos sabi ko, nagagamit ba? Legit ba? Ganun. Sabi niya, oo naman, yung kapatid ko, nagpa-check up ng anak, walang binayaran kahit $5. Parang meron lang parang i-add up na $5. I don't know, nalimutan ko kung para saan yung $5. Parang ganun lang siya. Yun. So kaninang umaga, nung nagpe-prepare ako ng pagkain bago umalis, teka, parang magulo. Bakit? Kasi unstable. So kinakapa ko yung daan, mga ka-eme, kasi hindi gumagana. Bakit okay, dahil naka-off yung in-off ko kasi yung data ko pagka nasa bahay. So hindi pala siya katakaw bakit hindi siya gumagana. So hinuhulaan ko yung daan according sa aking recollection. So nasa na ako? So ayun nga, tinanong ko yung friend ko, yung kasamahan ko sa work, yung nagte-training sa akin. So yun, nabanggit niya sa akin. Ngayon, nag-sign up ako dun sa Medicaid. And then kaninang umaga, nung nagpe-prepare ako ng breakfast namin, iwan kong pagkain sa mag-aama ko,
650 Commerce Drive. May tumawag sa akin. Head Usually, south on South Perkins Road. hindi na ako sumasagot ng call kasi pag nag-sign up ka, yun ang problema. Pag nag-sign up ka sa online, nagkakahanap mo ng mga ganyang insurance. Kung sino-sino na tatawag sa'yo pag aagawan ka na, kesyo ganyan, ganon. So, hindi ako sumasagot ng call o kaya minsan dinadrop ko or nire-reject ko, nire-refuse kong sagutin. Kanina, ewan ko, siguro gumana yung instinct ko. And then, nakita ko parang Cordova, Tennessee. So, sabi ko, kasi usually nung mga tumatawag sa akin mga insurance, mga from California, from kung saan-saan, from iba't ibang lugar ng California, mga gano'n. Minsan sasabihin ko, wala naman akong, bakit may tatawag sa akin na from San Francisco, from Cerritos, from gano'n, wala naman akong kakontak sa ganung lugar. So alam ko na either mga insurance or takot ako sa scammer, yung mga ganon. So hindi ko na siya sinasagot. Tapos kanina nga, yan, kagaya ngayon may tumatawag naman from from Oceanside, California naman. Yun lang ang problema pag nag-sign up ka sa mga ganyan, kung sino-sino nang tatawag sa'yo. So ingat ka na lang. And then sinagot ko kasi sabi ko Cordova, Tennessee. Baka mamaya, I don't know, kasi dito lang naman sa Tennessee. And yun nga, nabanggit din ng friend ko nung katrabaho ko na kung saan ka located, yun yung magko-contact sa'yo sa marketplace. Kung ano yung location mo, kung taga Tennessee ka, taga Tennessee yung tatawag sa'yo kasi allocated sila sa bawat state, parang ganon. So, sinagot ko. Tapos, narinig ko yung salitang Medicaid. We're under Medicaid. We offer you UniHealth, blah blah blah, sinabi niya yung mga United Health, parang ganon. Isa yun sa mga okay din, United Health. So sinagot ko, nga nakipag-usap ako. Tapos sabi niya, I will transfer you to an agent who will handle your your concern. Kasi parang siya lang yung parang siya lang yung nagre-reach out sa mga client, and then kapag interesado ka, ipapasa ka nila sa agent. So yun, kinausap ako, nag-usap kami, and then pinapakiramdaman ko nga kung legit. Yun nga, nabanggit niya yung Medicaid, yung marketplace, kaya sabi ko, baka okay. Doon syempre, skeptical pa rin ako kasi nga takot nga ako sa mga magbibigay ng information, kasi definitely kapag ka nakipag-usap ka sa ganyan, hihingan ka ng mga identification. So hindi pa yun ang hindi niya muna hinihingi. In-explain niya muna lahat about yung policy, about yung coverage, mga ganun. So okay naman. Tapos ang maganda pa, sabi, syempre aanuhan mo yan parang yung tatasahan mo ba kung okay. Kasi usually kapag low income family, either napakababa ng babayaran mo or free, kung if it's subsidized by the government. So dahil ang inaano ko is yung mga subsidized lang ng gobyerno, kasi nga ayoko namang gumastos. Isa pa, awa ng Diyos naman, hindi naman kami mga sakitin. So kung may mag-o-offer, good. Kung wala, di wag na lang muna, kasi hindi pa naman namin afford talaga. So sabi niya, ang sabi talaga niya sa akin is, during the conversation, so syempre, yun pa, isa pa yun, kinukonsider din magkano ba yung family income nyo, like yung income nyo, household income nyo. So sinabi ko yun sa akin. Tapos, do you have a husband? Are you married? Ganon. Oo, sabi ko, what do you need the insurance for? Is it for yourself? Ganon. Sabi ko, for family. So sabi niya, okay, so tinanong niya rin yung sweldo ng Mr. ko. So sabi niya, for both of you, how much you earn in a year? Tapos sabi, binigay ko yung salary ko. Tapos sabi niya, okay, so you're qualified for a free subsidy something, ganon. Narinig ko yung free. So sabi ko, okay to. Ay di free daw. Sabi ko, okay, ganon. Tapos, and then sabi niya, kukunin ko yung information nyo so that I could enroll you to this ganto, ganyan. Tapos, ang maganda pa, ang premium niya is 1,500. So, kakatakot naman yung ambulance. 1,500 daw yung premium. So, meaning, maganda yung coverage kasi mataas yung premium na ino-offer sa amin. And then, yun nga, so
nag-okay na ako, ganun. Tapos sabi niya, would you like to proceed to the, to sign up, parang ganun. Sabi ko, yes, please. To merge onto I-240 West. Reckless driver na to. So, nag-sign up ako. And then, kinuha niya yung information namin. So, syempre, ingat lang kayo. Huwag kayong basta nagbibigay ng mga, yung, especially SSN nyo, kasi uso ang identity theft, mga ganon. Kaya, huwag kayong basta magtitiwala at magbibigay ng mga, SSN. So, kaya ko rin naman natiwalaan, sabi niya, I need your SSN, but I could only mention, to confirm your number, I could only mention it once to avoid parang hindi ma-encrypt yung pagko-confirm niya. So isang beses niya lang babanggitin yung SSN nyo, kasi syempre pag paulit-ulit parang baka mamaya may katabi siya doon, nililista yung SSN, and then kukunin na yung yung SSN number nyo, tapos yun na, ma-identity theft na kayo, mga ganun. So, tingnan nyo rin kung mapagkakatiwalaan at kung legit. Mararamdaman nyo rin naman yun pagka yung parang nakakatakot to, ganun. So, dahil ngayon, narinig ko na nga yung salitang Medicaid, marketplace, tapos free or mababa yung contribution na hihingin sa inyo, yung mga ganon, unless talagang kukuha kayo sa mga private insurance, something ganon na magbabayad kayo ng malaki or ipoprovide kayo ng kumpanya nyo, well, swerte kayo. So ganon. So yun, tinanong ko rin naman siya, what is this, paano kami na-cover, parang hanggang kailan to free, paano kung in the future lumaki yung sweldo namin, kasi ayokong ma-fraud, ayokong, alam niyo yung ma-fall under fraudulent action something, kung halimbawang tumaas na yung awan ng Panginoon, tumaas yung sweldo namin, tapos kasi nga government subsidy, so kailangan pasok kami dun sa bracket ng low income family, ayokong baka mamaya tumaas yung sweldo namin tapos biglang may kaso kayo kasi nagfo-fraud kayo ng malaki na pala sweldo nyo, tumatanggap pa kayo sa gobyerno. So in-explain din naman, yun yung mga tanong ko sa kanya. So ang explanation niya sa akin is because you are under the bracket of low income family, you are pasok nga doon sa So by the way, magkano ba yung low income family? So ang hinihingi nila is at least you're earning 35,000 in a year, annually sa inyong mag-asawa, or kung solo ka lang siguro, parang ganon. Basta at least 35,000. Pero hindi ko alam kung hanggang saan, kung like pag kumikita ka na ng 45,000 di ka napasok. Hindi ko alam, hindi ko naman natanong yon. Basta yun yung requirements na at least you're earning 35,000. Then at the next one, turn left. Yun. So yun nga, pasok kami dun sa hinihingi requirements, and then sabi niya, kung halimbawang tumaas na yung sweldo nyo at tawag ka lang sa akin. Isa pa, ang maganda doon, nagbibigay siya ng number niya, tsaka number ng company nila, kasi minsan may mga insurance na pag nakuha ka na, at pagka yung, kahit naman sa Pilipinas, di ba, may mga ganong agent na pagka tapos ng tapos na yung obligasyon sa'yo, ganon. So except kay Maring Rose, shout out to Maring Rose na napaka-dedicated na agent ng PruLife. So may mga ganon, meron akong mga naranasang ganyan, binitawan ko na nga, hindi ko nainis na ako, kasi parang pagkakuha sa'yo, wala na, hindi ka na minsan hindi ka na, anyway, balik tayo dun sa so ganon, tatawag ka sa kanya, sabi niya, you can call me anytime, you can call our office anytime, you can always hear from us, hindi kami kagaya na ibang agent na kapag nakuha na, wala na, ganon. So, ang doon is, in about 1.5 miles, turn left onto Getwell Road. Tatawag ka sa kanila na, hello, tumaas na yung salary namin, ganito na yung salary namin annually,
ganun-ganon. So, i-confirm nila yon, i-check siguro nila kung sa SSN nyo, yun yung tax na, ganyan-ganyan. Hindi naman nila kayo basta, ichuchugi dun sa kanilang coverage or sa kanilang insurance, something ganon. Magkakaroon pa rin naman ng, ng communication between you and the agency of that insurance. So, ang agency na tumawag sa akin is, League Insurance something. Mamaya i-confirm ko. So yun, tatawag daw ganun. Tapos sinabi niya na this is subsidized by the government. It's like Obamacare, but better than Obamacare, better than Medicaid. Maganda yung ino-offer namin na coverage at chuchuchu ganon. Tapos it's a 1,550 premium, which is good, free. Tapos tinanong ko, sinabi niya kung ano-ano mga coverage, and then meron din naman syempre mga affiliated hospitals and clinic doon sa coverage na ibibigay sa inyo. Hindi naman basta makita kang ospital diyan, ay pupunta ako diyan, meron ako insurance. Meron silang ibibigay na list, pero malaki din yung marami rin silang affiliated hospitals, parang hindi ka rin mahihirapang maghanap, parang ganon. So, yun, tinanong ko rin dental. Paano yung dental? Does it cover the dental service? Ganon. Sabi niya hindi raw. But if you want, you have to parang may babayaran. Pag sa inyong buong pamilya, 115 na pwede mo na siyang magamit agad-agad, except merong mga kailangan mo maghintay ng 1 year para magamit, like yung root canal, denture, something ganun, kasi for their rin naman security, kasi nga may iba na magbabayad ng 115 tapos gagamitin agad sa root canal, sa impacted tooth removal, ang mahal nun. So tapos aalisin na yung contribution, something ganun. So you have to wait for a year. Ang mga pwede mo magamit na agad-agad is yung mga periodontist, extraction, pasta ata, cleaning, mga ganon. Yung mga alam nyo na, yung mga serbisyong hindi naman kamahalan, parang ganon. So yun yung mga sinabi niya about doon sa insurance na yon. So bottom line, nag-okay na kami, nagpirma na ako ng kontrata, nag-sign up na ako, ganun. Tapos after like a month, kasi parang siguro mga September 7, darating yung namin, yung this is get well na pala. So darating na yung kontrata, yung policy, lahat lahat darating na through mail. Tapos syempre kinuha rin yung address namin, make sure na totoo yung mga ibinigay nyo information para yung communication is okay naman. Matanggap nyo lahat ng mga documents na kailangan nyo matanggap. Plus meron ngang ID na ibibigay. So yun. So that's how you can get a free or maybe a low premium for your insurance. Mag-sign up lang kayo or mag-check lang kayo online yung mga Medicaid, United Health, or Obamacare. Tingnan nyo kung saan kayo magiging okay. Tapos mag-ingat lang kayo. Huwag kayong basta magbibigay ng mga information na alam nyo na parang pakiramdam nyo mukhang kasi ba't ang daming hinihingi, ganun. At saka kailangan syempre ma-explain muna nila sa inyo kung ano bang serbisyo yung binibigay nila, anong coverage, anong premium. So kailangan free, tsaka mababa lang kung alam nyo na kung low income kayo. Pero kasi kami, dumating naman kami dito, hindi naman kami kagaya ng mga ibang worker like nurse, mga ganyan, engineer, na pagdating dito meron teachers, yan. Pagdating dito meron na agad sign-in bonus, meron na agad kontratang malaki ang sweldo, yung mga ganon. So kaya nila. Plus kapag pumasok kayong mga ganon ng trabaho, means most of them, or definitely yung kumpanya na papasukan, nagpo-provide ng insurance talaga. Pero dahil EB3 kami, under worker or work employment base kami, yung mga trabahong ino-offer lang sa ganun is mga unskilled, or usually yung hindi talaga parang
hindi kagaya ng mga skilled. Like, yun nga, yung mga nurse, mga engineer, mga teachers, mga ganon. So, hindi nila hindi nila pananagutan yun as employer. Kasi nga, ang obligasyon o responsibilidad nila as employment-based immigrant ka is mag-provide ng trabaho, hindi mag-provide ng benepisyo. Parang ganun lang naman yun. So, bahala ka na mag-survive dito sa Amerika once you get here. So, ganun lang. Kaya, mag-research lang, wag tamad mag-research, mag-sign up, wag tamad kasi kung gusto mong i-secure yung pamumuhay ninyo rito, kailangan syempre alamin mo rin yung mga bagay-bagay na syempre you go with the flow. Maka-aayon ka dapat sa dito, like dito sa Amerika, priority ang insurance. Abay maghanap ng insurance na pasok sa budget at libre. Yun lang, isa pa yun. Ang maganda dito syempre dito sa bansang to, may mga government subsidy na ino-offer para sa mga pamilya na hindi kaya. Kaya hahanapin mo nga lang sila. Magre-reach out ka lang sa kanila kasi hindi naman sila yung magre-reach out sa malay naman nila kung anong estado mo rito. So yun nga, plus ang requirements pala para makakuha ng ganyang benepisyo is of course, you have to be a legal resident of this country, green card or citizen, yon. Tapos meron kang syempre proof of address, ID na ipapakita, SSN number, definitely kailangan yan. And kailangan nakatira ka dito sa Amerika. So, yun yung mga nire-require lang nila. Actually, hindi siya complicated. Napakadaling kausap, napakadaling mag-apply. O, di ba sila pa ngayon tumawag sa akin. At wala nang mga walang check-up na talaga bang healthy ka? Baka naman mamaya pag sign up mo rito ka pala, mayroon ka palang sakit. Ganyan. Walang ganon. Iko-cover kanila as long as pasok ka sa category or sa yung requirements nila. So yun lang. And pagka natanggap ko na yung mga documents, IDs, whatever, ipapakita ko sa inyo. And kapag gagamitin natin siya, ipapakita ko rin sa inyo para magkaalaman kung talagang legit siya at kung talagang nakakatulong sa ating pamumuhay. So that's all, folks, and you guys have a good day and take care, mga ka-eme. Bye! Thank you for watching!